Hi fam! Welcome back to another vlog. So sa vlog na ito, isi-share ko na sa inyo ang itinerary and budget natin sa ating recent Nagoya trip. So nandito tayo sa family room. I'm so comfortable here and holiday ngayon. Monday, June 17 and alas 3 ng hapon ngayon. Ayan. Sa wakas, nagkaroon na rin ako ng time mag-film kasi yesterday, umalis tayo. I was about to film na sana this content pero hindi ako nakapag-film kagabi. So ngayon na lang. Ang ganda ng setup natin. Very MMK. Ang pangarap na setup talaga fam, no? And happy ako na nung ginagawa pa lang tong house natin, nasa isip ko na talaga yung ganitong setup, ganitong kulay, ganitong sofa. So, happy naman ako sa kinalabasan. And ayan, ang ganda ng setup natin para sa mga sit-down vlogs natin. Anyway, simulan na natin fam. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. I-share ko na sa inyo ang ating budget and itinerary. So, I have my laptop here, the MacBook na nabili natin sa Nagoya, no? As a cheat sheet natin. Pero I'm going to share naman sa screen itong Excel file na ginawa natin. So first, doon na tayo sa pre-departure expenses. Ang flight natin is via Cebu Pacific. 11,036 ang binayad natin. Lahat-lahat na yan. Tapos travel tax, of course, is 1,620. Hotel accommodation natin na nabook natin sa Klook, it's Sanko Inn Grande Nagoya, it's 15,224.5. Packet Wi-Fi for 4 days na nabook din natin sa Klook is 857.5. So, total ng nagastos natin for pre-departure expenses ay 28,738. So, doon naman tayo sa day 1, yung ating Manila to Nagoya. Nag-launch tayo noon, access is free. Ang dami nagtatanong sa inyo kung anong credit card yung gamit ko. Alam ko na, share ko na rin sa previous vlog or i-display natin dito, no? Yung mga credit card na pwede nyong gamitin para maka-access kayo sa lounge. So, doon ako sa PAGS Lounge nag-access sa NAIA Terminal 3 and Union Bank ang ginamit kong credit card. Okay, it was a Union Bank Visa Platinum Miles Plus. So, may access na yun doon sa lounge. Again, it's free, no? Sa card natin, so wala akong ginastos doon. Next, arrival natin sa Cebu Centre International Airport. Kinuha ko lang yung packet wifi na binuk sa Klook, pero sinama na natin yung sa pre-departure expenses natin. Kumain kami ng ramen, it's 1,040 yen. Bumili ako ng Manaka card sa Tokoname Station. This is the IC card na pwede nyong gamitin all over Japan. And it was 2,000 yen. 1,500 yung load niya, then 500 yung deposit sa card. Yung MacBook M3 na nabili natin, it was 148,320 yen. Pero nilabas ko na lang siya. Kasi pag pinasok ko siya sa pasalubong na part, sa bandang dulo, magiging malaki yung pasalubong, diba? Kaya inilabas na lang natin siya. Yoshinoya dinner is 1,250 yen. Tapos Konbiniran is 1,430 yen. So, total na nagastos natin for day 1 is 5,720 yen. Next, day 2 na tayo. Ang ginawa natin sa day 2 is pumunta tayo ng Mitsui Outlet Park sa Nagashiba. Nag-Nagashiba Spalan tayo, the onsen. Tapos, Nabana no Sato tayo. So, breakfast, care of the hotel. Bus ticket natin na round trip is 2,300 yen. Adidas shopping, this is 30,051. So, nilabas ko na lang din siya. Nag-lunch tayo sa outlet, yung chicken, 1,230 yen. Gap NNB shopping, ito hindi ko na-record, so hindi ko na lang nilagay. Pero, mura lang naman ito. Coin locker is 300 yen. Yung Gelato Peak Cafe is 1,000 yen. Masarap to fam, yung crepe and the iced latte na kinain natin doon. Super sarap. Nagashima Onsen, 1,600. I remember discounted na to kasi 3 PM na ako pumasok. Bus ticket to Nabana no Sato is 500 yen. Nabana no Sato entrance is 2,500 yen. Pero may kasama na itong 1,000 yen na food voucher that you can use inside restaurants or the pasalubong shopping centers nila doon sa loob. Next is the coin locker ulit inside the Nabana no Sato. It's 500 yen. Tapos Matsusaka croquette is 280 yen. Yung beef na parang siopaw is 500 yen. Taxi to hotel is 500 yen. Tapos Konbiniran is 1,480 yen. So total na nagastos natin for day 2 is 12,690 yen. For day 3 natin, ito naman ang pangarap na Tateyama Kurobe Alpen route. So nag-taxi ulit tayo from
the hotel to Meitetsu Bus Center, it's 500 yen. Ito, during live nung nakaraan, no, parang I received this comment na taxi ka na ng taxi, parang hindi ka gaya dati, naglalakad ka lang, ganon. Better maglakad dahil good for the health, hindi yung puro taxi. May mga ganong comment. Okay lang naman sa akin na ganon yung comment. Pero sinundutan pa kasi niya ng kita naman kaya ka nag-gain ng weight kasi puro ka na taxi. Ganon. So naintindihan ko, fam, yung mga ganong comments, concerns ninyo about my health and all. Pero for me, parang ayokong i-tolerate yung ganon na sasabihin sa'yo outright na ganon-ganon lang. Kasi, syempre, ano naman, let's be respectful and huwag tayong basta-basta mag-comment about the physical appearance ng mga kapwa natin kasi hindi nyo alam kung ano yung pinagdadaanan ng tao, diba? So anyway, yun lang naman. Kaya, ang akin lang naman, naglalakad naman talaga ako during my trips, no? It just so happen na, number one, nagmamadali ako kasi kagaya nito, kailangan nating mahabol yung 7 AM na bus. I don't want to walk kasi baka mamaya matagalan tayo or kung anong mangyari, malate tayo. Gusto kong maagang makarating doon sa bus center para pag nagkaroon ng aberya, may ample time ako, no? Hindi kagaya pag on time lang ako dumating doon, tapos mahirapan akong kumuha ng ticket or diba, whatever problem may arise, at least may ample time. Tapos, kagaya nung sa day 2 natin, nag-taxi din kasi ako from the Meitetsu Bus Center pa uwi ng hotel. Kasi fam, pagod na ako. Umaga pa lang, naglalakad na tayo, diba? Tapos nilibot pa natin yung buong outlet park. Pabalik-balik ako. Remember, ang bigat nung dala-dala ko from the outlets. Nag-locker ako, bumalik pa ako dahil hindi pala dapat i-locker yung mga gamit because of kailangan ipakita siya sa tax-free counter. Ang dami ng lakad doon sa outlet park. Tapos, nagdabanan no sato pa tayo at dami ng lakad na ginawa. Buong maghapon naman ako naglalakad. So, feeling ko, okay din naman mag-taxi, no? Wala namang masama. And, mura lang naman. Hindi naman siya sobrang mahal. Kaya, ayun, I chose comfort. Para naman, may energy tayo, no? Hindi naman pwedeng todo-todo, lakad lang, gano'n. And, kailangan natin mag-preserve ng energy and, of course, time. So, yun lang. Ang haba ng explanation natin. Anyway, you do you, no? Kanya-kanya naman tayo ng choices in life. Kayo, kung gusto nyo maglakad sa mga travels, okay lang din. Pero, kung gusto nyo rin naman na makaranas ng comfort and to save time and energy, pwede kayo mag-taxi. So, kanya-kanya lang yun. Okay, continue tayo sa day 3, fam, no? Nag-taxi tayo from hotel to Meitetsu Bus Center. It's 500 yen. Again, gusto kong magkaroon ng time allowance para doon sa pagbili ng bus ticket sa station. Tapos, yung bus to Toyama is 5,300 yen. Nag-convenience tayo for 840 yen. Ito yung sa wakas, nakabili na tayo ng veggie steak na talagang kinikrave natin doon sa Nagoya. The Tateyama Kurobe Alpenroute ticket was 9,840 yen. Tapos, bus to Nagoya is 5,300 yen ulit. Loteria lunch is 790 yen. The beef siopaw na kinain natin sa Murodus, 500 yen. Loteria takeout, 790 yen. Starbucks coffee, 630 yen. Ichiran ramen is 980 yen. Tapos, convenience ulit na 880 yen. So, total ng nagastos natin is 26,350 yen. I remember tong Starbucks na tinake-out natin sa Toyama. Ang sarap nito, no? For some reason, nagustuhan ko yung white mocha ng Starbucks sa Japan. Okay, day 4. Ito na yung last day natin. Sugi drug shopping. It was 14,196 yen. Pero again, hiniwalay ko na lang siya. Taxi to Sakai, 720 yen. Gyokatsu Kyoto Gyu is 2,050 yen. Ice latte ng Famima Cafe. Super sarap nito, fam. It's 290 yen. Mega Donkey and Matsumoto Kiyoshi, 27,288 yen. Taxi to hotel is 590 yen. Tapos nag-ayos na tayo ng gamit. Tapos nag-taxi tayo to Nagoya train station, 590 yen. Train to airport ay 1,430 yen. Tapos dinner at Flight of Dreams ay 1,350 yen. So, nagastos natin sa day 4 ay 7,020 yen. So, dito na tayo sa total sa baba. Total in JPY, ito makikita natin is 50,300. Tapos, total in peso is 18,611. So, i-add natin yung mga pre-departure expenses natin dito sa baba. So, ang total ng nagastos natin ay
47,349. So, bigyan ko ulit kayo ng breakdown na ang flight natin is 11,036, travel tax is 1,620, hotel accommodation is 15,224.5, transportation is 10,940.9, packet wifi is 857.5, then activity is 1,813. So, that's a total of 47,349. So, nag-box lang ulit ako ng yellow dito. It's 36,313 except the flight. Kasi yung flight, kanya-kanya naman tayo niyan. Depende sa makukuha ninyo. Pwede kayo makakuha ng mga promos and all, or pwedeng mas mahal pa dito. Also, yung hotel accommodation ninyo, since solo traveler ako nagbayad nitong buo, no? Pero kung may kasama kayo, let's say dalawa kayo, itong 15,000, hatiin nyo to 7,000. Edi, malaking tipid na yon. Lalo pa kung group kayo, mas mura yung accommodation ninyo. So, ayan fam, yan ang naging total budget natin sa ating Nagoya trip. For the itinerary, 4 days lang naman tayo, no? So, to summarize, day 1 natin is yung going to Nagoya, tapos bumili tayo ng laptop. Day 2 natin is the Nagashima Mitsui Outlet Park, Nagashima Onsen Spaland, tapos Nabana no Sato. Day 3 natin is the Tateyama Kurobe Alpen Route. Tapos day 4 natin yung last day Nagoya, shopping, tapos yung pauwi na tayo, no? So that's it fam, nabigay ko na sa inyong itinerary and budget. Again, if you're going to Nagoya, at least meron na kayong idea magkano yung kailangan yung i-prepare if you also wanna go to Nagoya and if you also wanna visit the places I visited and gusto nyo rin kainan yung mga pagkain na kinainan natin. Hindi ko na sinama yung mga pasalubong dito kasi it's for the family naman, and alam nyo naman, ako kapag for the family, go lang tayo sa pasalubong, di ba? Kung meron naman tayong extra, di go, bil tayo kasi lalo ngayon mahina ang yen, no? Kaya maganda talagang bumili sa Japan. Also, tax-free pa. Kaya I took the opportunity na bumili talaga like yung mga MacBook, tapos yung mga requisites ng mga cosmetics, yung mga sunsticks and all, okay talagang bumili sa Japan. So, I hope nasagot ng vlog na ito yung mga katanungan sa isip nyo if you're also planning to go to Nagoya. So, kung bago kayo sa channel na ito, fam, I'm JM and I'm a travel content creator and marami-rami na rin po tayong nagawang mga videos sa Japan. So, kung nagpaplano kayo ng mga Japan trips ninyo, pwede kayo mag-base sa mga previous Japan trips natin. Nakapunta na tayo ng Tokyo, Osaka, Hiroshima, Fukuoka, Kyoto. Ayan, search nyo lang sa YouTube. May mga playlist naman akong ginawa dyan. Pwede nyong balikan yan and pwede nyong pagsama-samahin actually. No? Kung mahaba yung time ng vacation nyo sa Japan, pwede nyong pagdugtong-dugtongin itong mga itineraries na ito. So, kayo nang bahalang mag-draft. Pero ako, at least, nakapagbigay na ako ng information sa inyo at ang mga itineraries na pwedeng gawin and magkano yung budget na pwede nyong i-prepare. So, yun lang fam. Maraming salamat sa panonood. I'm so happy na naibalik na natin itong budget and itinerary vlog. And hopefully, makontinue natin to, no, na every travels natin, magawa natin tong budget and itinerary vlog to give information sa inyo if you also plan, no, to go to the places na pinupuntahan ko. So, bago ko yan itong vlog na to, fam, quick announcement lang about our Klook promo code kasi nagpaplano na kayo mga trips nyo and baka gamitin yung mga promo codes natin by booking your activities and hotels sa Klook. So, yung JM Bankisho promo code natin, 2 times use siya, no? Tapos, ang perks doon ay 5% off for hotels, then 3% off for activities. Ngayon, magbabago na kasi tayo ng code. Starting July 1, ang magiging promo code na natin is JM Bankisho Klook. Ang perks nun ay 5% off for new users, tapos 3% off for existing users. So, yung JM Bankisho, pwede pa rin naman siyang gamitin ngayon up until August 18, pero starting July 1, ang magiging promo code na natin is JM Bankisho Klook, no? And ang maganda dito sa bagong code natin, pwede nyo siyang gamitin 5 times per account. Tapos, wala siyang minimum spend requirement. And this is open for all travelers. Open for US, Australia, and sa mga ibang bansa pa. Pwede nyo gamitin itong code na to sa Klook app. Also, meron pa rin tayong existing na promo code for hotels. The JM Bankisho Hotel. 8% off naman yun sa mga hotels na kasali sa Hotel Spotlight program ni Klook. So, ilalagay ko naman yung link ng Hotel Spotlight program ni Klook para if ever na maka-choose kayo ng hotel doon nakasali sa Spotlight program na yun,
up to 8% yung pwede nyong makuhang discount. And last na lang, fam, malapit na tayong magkita-kita, no? Sa July 14, naimbitahan po ako ng Vloggers United na sumali, no, doon sa event nila. It's the Vloggers United event on July 14 at SM Mega Mall, Mega Trade Hall. So, nag-invite po sila ng several content creators dito sa Philippines. Magsasama-sama doon sa event na yon. And magkakaroon po kami ng mga kanya-kanyang booth para magbenta ng aming mga pre-love clothes and other items na pwede naming isell. So, pupunta kayo, fam. Kita-kits tayo doon. Whole day naman kami nandun. So, again, July 14, SM Mega Mall, Mega Trade Hall. So, that's it, fam, for this vlog. And thank you so much for watching. And I'll see you on the next vlog. Bye!